Hello po mga kabitik and welcome back to my YouTube channel tutorials. Meron lang akong isi-share sa inyo mga kabitik itong iCafe Minu 2.0 Game Launcher na may kasama pong save and load features po mga kabitik para po sa mga offline games. Pag naka-diskless po kayo is masisave po yung mga game mission po ng mga offline games. Ayan. So meron po akong ginawang guide po mga kabitik para po sa installation po natin. Okay, so yung una mga kabitik is i-download po natin yung installer po ng iCafe Minu. Ilalagay ko lang po yung download link po sa description para pwede nyo po ma-download mga kabitik. And then, yung second step po natin is i-install po natin yung iCafe Minu 2.0 dito sa server po natin. Ayan. So, meron na po akong installer na download mga kabitik. So, ito po yung iCafe Minu 2.0 Game Launcher Installer. So, right-click lang po natin tapos open po natin siya. Ayan, so minimize muna natin yan. And then, mag-login lang po kayo dito mga kabitik. Okay, so lagay nyo lang po yung password na ibibigay ko po sa inyo sa description. So, click lang po natin tong login. And then, click lang po natin tong logo mga kabitik para makapag-install po tayo ng iCafe Minu 2.0. Okay, so click na natin, tapos click OK. And then, hintayin lang po natin na matapos yung installing. Okay, so installation is complete. Click lang po natin OK. So ito na po yung iCafe Minu server po mga kabitik. So hindi pa po ito activated mga kabitik. So proceed po tayo dun sa installation guide po natin. So yung next step natin is i-activate po natin yung iCafe Minu server po natin. Okay, so balik tayo dito sa installer console natin. So, click lang po natin tong activator button mga kabitik. Okay? So, dito ilagay nyo lang po yung license key para ma-activate nyo po yung iCafe Minu mga kabitik. Okay? So, meron akong license key dito mga kabitik. Ayan. So, copy paste ko lang. Ayan. So, paste po natin siya dito mga kabitik. Ayan. So, pag gusto nyo po ng license key mga kabitik, mag-message lang po kayo dito sa aking Facebook page para mabigyan ko po kayo ng license key. So, lagay nyo lang po yung license key nyo po dyan at tapos click nyo lang po itong activate button. Okay, so click lang po natin. So hintayin lang po natin mga kabitik na matapos yung activating. So, as you can see mga kabitik, activation is complete. iCafe Minu 2.0 is now fully activated. So, click lang po natin tong OK. And then, lalabas po yung iCafe Minu. Ayan. So, ito po yung iCafe Minu po natin mga kabitik. So, pwede nyo po itong palitan mga kabitik, itong background po ng iCafe Minu. So, using our console. Okay, dito sa installer console po natin. So, click nyo lang po itong background changer, itong 1. Pag gusto nyo po ng ganitong background. And then, yung 2. Okay, so yung kanina. And then, yung 3. Ayan. So, and then yung 4. Ayan, Valorant background. Ayan. So, proceed po tayo dun sa installation guide po natin, mga kabitik. Okay? So, yung next step natin is mag-a-add po tayo ng games dito sa iCafe Minu natin. Okay? So, balik tayo dito sa iCafe Minu server po natin. Okay, so minimize ko lang to. Ayan. Bago po tayo mag-add po ng games dito sa iCafe Minu server po mga kabitik, is punta muna tayo dito sa option. So make sure po mga kabitik, itong default game drive, dapat nakaselect po siya dun sa game disk drive nyo po. Okay, so dapat game disk drive po siya. And then ito naman pong game save settings, ito po yung sa save and load po natin. Dito po mga kabitik, pwede po tayo pumili ng mga SSD drive po natin kung saan po natin gusto i-save yung mga game data po ng mga PC client. Okay, yung mga sinisave po nila na games or yung mga mission po nila. Okay, so dito pwede nyo po siyang i-select yung sa C drive, yung sa OS nyo, or dito sa image, or dito sa right back. So sa akin, dito ko muna siya i-save dito sa right back disk. Okay, so kasi yung right back medyo malaki yung bakante na storage, and then so kaya pinili ko po siya. Okay, so depende na po yan sa inyo mga kabitik kung saan nyo po gusto siya i-save. So ito naman po yung game save limit po mga kabitik. Ito po yung limit po ng game data, okay, na isi-save po sa
disk po natin. Okay, so pag naglagay po kayo ng 1,000 MB po dyan is 1 GB po yan. So pag nilagay po kayo ng 10,000 MB is 10 GB. Okay, so nililimit lang po natin yung masisave po na game data dito sa server po natin. Okay, sa akin pwede ko po siyang ilagay na 10,000 para malaki yung masisave na game data. Okay, pag nasagad na po yung 10 GB po mga kabitik, hindi na po siya magsisave po ng games dito sa server. So yan po yung use po ng game save limit. Okay, so click lang po natin okay. Pag na-set up na po natin to dito sa option, ayan. So ngayon po mga kabitik is mag-a-add po tayo ng games. So right click lang po natin dito, tapos click po natin itong add games, and then browse po natin yung folder po ng games po sa game disk natin. So click lang po natin itong browse, punta tayo sa disk PC, select po natin yung game disk drive po natin, and then hanapin po natin yung folder po ng games natin. So example, punta ako dito sa offline games, tapos select ko po itong Plants vs Zombie folder. Okay, so yung isi-select nyo lang po dito is yung folder po ng games. Tapos click nyo po OK. And then, browse po natin yung application po ng games. Okay, so yung Plants vs Zombie application. Tapos click open. And then, since yung Plants vs Zombie is nasa offline po siya, so select lang po natin yung category offline games. Tapos, itong change poster po mga kabitik, ito po yung banner po ng games. Okay, so dito po sa controller po natin, so meron po itong game banner poster. Minimize ko muna to. Ayan. So click nyo lang po itong poster button, and then mag-i-extract po siya dito sa desktop. Okay, so extract nyo lang po yan. So ito po yung mga game banner po, okay, dito sa iCopy menu natin. Ayan, so click, close lang po na natin yan. So click po natin itong change poster, tapos punta tayo sa desktop, itong game poster, tapos hanapin po natin yung Plants vs Zombie game banner. Ayan. So click lang po natin save to local. So na-add na po natin yung Plants vs Zombie. So try po natin i-check mga kabitek. So open po natin itong iCopy menu. Okay, so itong kulay pula na application, tapos as you can see hindi pa po siya nakikita. So para mag-take effect po yung add games po natin, so close muna natin itong iCopy menu, tapos open po natin ulit. Okay, ayan. So, close natin. Tapos, open po natin ulit. Ayan. So, nakikita nyo po mga kabitik, andyan na po yung Plants vs Zombie po natin. So, try po natin mag-add po ulit ng games mga kabitik. Okay? So, add games po tayo ulit. Ayan. So, punta tayo sa this PC, sa game disk drive. And then, online games, tong Ragnarok. Ayan. Hanapin po natin yung application ng Ragnarok, and then category niya is online, and then dito sa game name po mga kabitik, pwede nyo po siyang i-rename. Okay, gusto nyo po siyang i-rename, and then change poster, punta kayo sa desktop, dito sa game poster, hanapin nyo lang po yung Ragnarok, tapos click save to local. Ayan, so check po natin dito sa iCopy menu. So wala pa po siya, so exit muna natin. Tapos, open po natin ulit. Ayan. So, andyan na po yung Ragnarok. Okay. So, mag-add po tayo ulit ng games. Ayan. Browse po natin yung folder ng games. Tapos, itong portable games, itong Valorant Portable. Click OK. And then, browse po natin yung application ng portable. So, game name, Valorant lang. And then, online games yung category. Change poster. Punta tayo sa desktop, game poster, tapos hanapin po natin yung Valorant banner. Okay, so open lang natin, tapos click save to local. Ayan, so check po natin ulit sa iCopy menu. Ayan, so exit lang natin, tapos open po natin ulit. So andyan na po yung Valorant na in-add po natin. So, ganun lang po yung pag-add po ng games dito sa iCopy menu po mga kabitik. Okay? So, kung ano po yung nilagay po natin na games dito sa iCopy menu server, so yan po yung makikita po dito sa iCopy menu po natin. So, proceed po tayo dun sa installation guide po natin mga kabitik. So, ngayon po, proceed tayo dito sa PC client setup. Okay? So, minimize po na natin to. Yan. So, open ko lang yung iCopy 8. Okay. So, dito po mga kabitik, meron po akong naka-on na PC1. So, remote po natin. So, as you can see, wala pa po siyang iCopy menu. So, super user ko muna siya.
Tapos restart po natin yung PC client para mag-take effect po yung software user. Okay? So, hintayin lang po natin na makapag-restart po yung PC client. So, pumasok na po sa Windows yung PC client mga kabitik. Balik na po tayo sa server. So, nag-on na po ulit yung ating PC1 mga kabitik. So, remote po natin ulit. Ayan. So, ito na po yung PC1 po natin mga kabitik. Punta tayo dito sa this PC. Dito sa game disk drive natin. Open lang natin. And then, itong iCoffee Menu folder. Open lang po natin yan. So, run po natin itong iCoffee Menu application po dito mga kabitik. Dito sa PC client. Ayan, so as you can see, lumabas na po yung iCoffee menu. So nakikita nyo na po siya. And then magkakaroon na po siya ng application po dito sa desktop. Ayan. So ngayon po mga kabitik, since na-set up na po natin yung iCoffee menu natin dito sa PC client natin, gaya ng sinabi ko kanina mga kabitik, kung ano po yung nilagay nyo po na games sa iCoffee menu server. So yan po yung makikita po sa lahat ng mga PC client. Okay, so sa server lang po kayo mag-a-add po ng games, tapos makikita na po yan dito sa mga PC client. Ayan. So since na-set up na po natin yung iCoffee menu dito sa PC client, so isa-shutdown na po natin to. Ayan. Tapos hintayin lang po natin na mag-offline po yung status ng PC client. So, nag-offline na po siya mga kabitek. So, disable na po natin yung software user. Okay, so click lang natin, yes. Tapos, gawan po natin siya ng restore point. Ayan. So, try po natin i-on ulit mga kabitek yung ating PC client. So, as you can see mga kabitek, lumabas na po yung iCoffee menu sa PC client natin, and then nakikita na po yung mga games. Ayan, yung nilagay po natin na games dun sa iCoffee menu server. Ayan. So balik po tayo dito sa server po natin. So remote po natin ulit yung PC1 po natin mga kabitik. So ito na po yung PC1 client natin mga kabitik. So meron na po siyang iCoffee menu. Ayan. So ito na po yung mga games na nilagay po natin dun sa iCoffee menu server. Ayan. So, proceed tayo sa next step natin, sa installation setup po natin. So, ngayon po mga kabitik, setup po natin yung save and load features dito sa iCoffee menu para po sa mga offline games, para po ma-save po yung mga games na nilalaro po nila. Okay? So, yung first step po natin, minimize muna natin to. Yan. So, open muna natin tong iCoffee menu server. Yan. So, dito sa option, so dito sa game save settings, so since sinilik ko po yung right back disk, punta tayo dun sa right back disk natin. Yan. So, wala pa po siyang folder. Okay. So, make sure na nakaselect po kayo dito, and then nalagyan nyo po itong ng game save limit. Okay. So, click lang po natin okay. Ayan. Ayan. So, punta tayo dito sa iCoffee menu installer po natin na console. So, click nyo lang po itong game list button. Okay? Tapos, mag-i-extract po siya dito sa desktop. Okay? So, ito po yung game list ng mga games po mga kabitik. Open lang po natin. So, ito po yung mga game list po kung saan po nakasave yung mga game data po ng mga games. Okay? Open po natin ulit yung iCoffee menu server natin. So, example po dito sa Plants vs. Zombie, double click lang po natin. Dito sa game save data, ilalagay lang po natin yung gamepad po ng Plants vs. Zombie kung saan po siya nagsisave. Okay, so punta tayo dito sa game list. Hanapin lang natin yung Plants vs. Zombie. Ayan, so marami po yan mga kabitik. Ayan. So Plants vs. Zombie. Ayan. So ito po yung Plants vs. Zombie. So, nagsisave po yung game niya dito sa C drive, program data, PopCap games folder, tapos ito. Ayan. So, copy-paste nyo lang po yan. Tapos, lagay nyo po dito. Okay? Ayan. So, click nyo lang po, save to local. Ayan. So, i-test po natin mga kabitik doon sa PC client natin kung magsisave po ba talaga yung games. Okay? So, balik tayo dito sa iCoffee 8 natin, and then remote po natin yung PC1. Ayan. Okay, so naka-remote na pala.
So dito sa PC1 po natin mga kabitek, meron po itong additional features. Pwede po natin i-lock yung ating PC1 or yung mga player, pwede po nila ma-lock yung screen nila pag example, pag nag-CR sila. So pwede nilang i-lock yung screen po. Okay? So click lang po na itong lock screen, itong sa gitna. Tapos gawa lang po sila ng password. Okay? Example, lagyan ko ng password 11. Ayan. Ayan. So pwede na po nila i-lock yung screen. Okay? So hindi na po yan magagalaw doon sa mga player na nasa likod. Okay? So pag gusto nila i-unlock, so lagyan nyo lang po yung password nila. Ayan. So yan po yung additional features po ng iCopy menu natin. So ngayon po mga kabitik, para po dun sa save and load features po natin. Okay? So i-restart po na natin yung PC client natin. Okay? Kasi pag naglagay po tayo dito ng game save data dito sa server natin, para mag-take effect po yung nilagay po natin, so kailangan muna natin i-restart yung ating PC client. Okay, so i-restart muna natin siya. Ayan. And then hintayin po natin na makapasok yung PC client natin. Okay, so wait lang po natin. So, ayan po mga kabitek, pumasok na po ulit yung ating PC1. So, balik na po tayo sa server. Okay, so remote po natin ulit yung ating PC1 mga kabitek. So, ito na po yung PC1 natin. So, bago tayo mag-proceed, punta muna tayo dito sa right back natin. Okay, dito sa right back. Ayan. So, as you can see, wala pa po siyang additional folder. Since dito po sa iCopy menu server natin, sinilik po natin yung right back. Okay? So, click po natin yan. Okay. Ayan. So, minimize lang natin to. Ayan. Para makita nyo po mga kabitik. Okay? So, dito po sa PC client natin, click lang po natin tong maliit na icon. Katabi po nito ng lock. Okay? So, click lang po natin yan. Tapos dito is gagawa po tayo ng account para po sa save and load data natin. Okay, so dito is magre-register lang po tayo. So gawa lang po kayo ng username mga kabitik. Okay, so sa akin example admin. Okay, and then lagyan niyo po ng password. Okay, so 111 lang, sample lang po yan. Tapos click OK. So account is created, and then dito is ilalagin na po natin yung ginawa po natin na account. Okay, so lagyan natin password, tapos click natin login. Ayan. So try natin maglaro po mga kabitik ng Plants vs Zombie. Okay, so ayan. Kung napapansin niyo po mga kabitik, meron na po siyang folder dito sa right back natin. So try muna natin maglaro ng Plants vs Zombie. Okay, so lagyan natin dyan admin. Ayan. So, make sure po mga kabitik na dito sa mismong game na magsisave din po sila ng game mission nila or yung laro nila. Dapat isa-save din nila dito sa laro po. Okay? So, try natin. Exit muna tayo. Okay? So, itong Plants vs Zombies, naka-auto-save na po ito pag once nga nag-leave po tayo sa game. Ayan. So, try na po natin yan. X. So, para ma-save din po yung game data natin dito sa save and load natin, so click lang po natin ulit itong icon. Okay? So, isang beses lang po natin yung pipindutin. Ayan. So, pag na-save na po yan, pwede na po natin i-shutdown or i-restart yung PC natin. Okay? So, try natin i-restart yung PC client natin, and then, hintayin po natin na open po siya ulit dito sa iCopy. So, dito po sa folder po ng right back natin, since dito po natin sinit yung folder kung saan po magsisave yung games natin. So, nagkakaroon na po siya ng, ayan, yan po yung user na ginawa natin doon sa PC1 client natin. Okay, admin. So, ito na po yung data. Okay, game data ng Plants vs Zombie. Ayan. So, yun na po yung data. So, balik tayo. Ayan. So, every time po na gagawa po sila ng account, dito nyo po yan makikita. Okay, yung mga user account po nila doon sa save and load. So, tignan natin yung PC1. So, ayan po mga kabitik. Nag-online na po ulit yung ating PC1. So, try po natin i-remove.
So, minimize lang natin. Okay. So, dito po mga kabitik, bago po sila mag-open po ng games, so make sure na naka-login muna sila dito sa iCopy menu, yung sa account nila. Okay, dito sa Save and Load account nila. So, dapat i-login muna nila bago sila maglaro. Kasi pag naglaro po sila or inopen na nila yung games, bago sila nag-open ng account dito sa iCopy menu Save and Load, so masasapawan yung data. So, mawawala yung nilaro nila nung una. So, make sure na dapat naka-login muna sila dito sa Save and Load account nila bago po sila mag-open ng application ng games. Okay? So, example, login po natin ulit yung ating ginawang account, yung admin, tapos lagay po natin yung password. Click lang po natin login. Ayan. So, try natin i-run ulit yung Plants vs. Zombie. Titignan natin kung na-save ba yung laro natin. So, as you can see po mga kapitik, na-save po yung game natin na nilalaro kanina. So, try natin i-play. Ayan. So, nag-continue po siya mga kapitik. So, gumana po yung save and load po natin dito sa iCopy menu. So, ganun lang po yung gagawin po natin, no? Ayan. So, try lang natin i-continue itong laro. Okay. Ayan, so close na natin yan. Tapos, nag-auto-save naman po itong Plants vs. Zombie. So, pwede na po natin yan i-exit. Ayan. So, dito is pag meron na pong existing na account na nakalagin po dito sa iCopy menu, so, hindi po pwede na gumawa ng new account. Kailangan mo nang i-restart yung PC client. Okay? So, try muna natin i-restart yung PC client natin. Tapos, gawa tayo ng new account. So, hintayin natin na makapasok po ulit yung PC1. So, pumasok na po yung ating PC1. So, balik po tayo sa server. So, remote po natin ulit yung ating PC1. Ayan. So, ngayon po mga kabitik, gagawa po tayo ng bagong account. Okay? Ng save and load. So, register po tayo. Tapos, example, ayan. Pops yung username. Tapos, gawa natin siya ng password. Ayan. So, account is created. And then, login po natin siya. Ayan. So, login. And then, try natin open yung Plants vs. Zombie. Ayan. So, try natin maglaro para magkaroon po tayo ng save game dito sa Plants vs. Zombie. Ayan. So, exit na tayo. So, ayan. So, once na na-close na po natin yung games, okay? So, i-remind nyo po yung mga players na dapat maklik po nila ito, okay? So, once na-click na po yan, dito po sa server natin, dito sa right back, kung saan po natin siniset yung save game data natin. So, lalabas po yung folder ng username. So, as you can see, andyan po yung admin at saka yung paps, okay? So, makikita po natin dyan kung sino po yung mga user account na gumawa po ng save and load. Ayan. So, ganun lang po yung gagawin natin, no? So, dito naman po, meron lang akong additional. Okay. Dito po sa example, no? Meron lang akong additional dito. Hindi po kasi lahat ng games na andito po sa game list natin. Okay? So, example, yung games na inad nyo po dito sa iCopy server natin na wala po siya dito sa game list, mag-search lang po kayo sa Google, no? I-search nyo lang po sa Google. Ayan. So, search nyo lang po dyan. Example, Call of Duty. And yung mga offline games, save game data. Save game data files location. Ayan. So, ito po yung location niya, no? Kung saan po nagsisave yung Call of Duty.
So, pwede nyo po yan paste, and then lagay nyo po yan dito. Example. Ayan, lagay nyo po yan dyan sa game save data. Ayan. And then, doon naman po sa mga game poster po natin, mga kaboytek, okay, dito sa game poster po natin, hindi po kasi lahat ng games na meron po tayong poster or yung game banner po dito sa game poster natin. So, yung gawin nyo lang po, okay, pag wala po yung game banner po dito sa game poster po natin, mag-research lang po kayo sa Google. Okay, so example, mag-add po tayo ng games. Okay, so game this, tapos portable, itong Call of Duty. Ayan, online, offline games. Tapos, browse natin yung application. And then, yung change poster niya, since wala tayong poster po ng Call of Duty, example lang po. So, search lang po kayo sa Google. Ayan. So, type nyo lang po dyan, Call of Duty poster. Okay. So, image. And then, pipili lang po kayo ng picture. Okay, picture banner. Ayan. So, right-click nyo lang po yan. Tapos, save nyo po doon sa game poster folder natin sa desktop. And then, lagay nyo po yung pangalan. Okay, example lang po ito. Ayan, 1, 2, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Ayan. Tapos, balik po tayo sa iCopy menu server. Click na po natin change poster. Punta sa desktop. Ayan. Hanapin nyo lang po yun. Okay. Itong Call of Duty 1, 2, 3, 4. Ayan. So, save to local. Ayan. And then, open po natin ulit yung ating iCopy menu. So, exit muna natin siya. Tapos, open po natin ulit. Ayan. So, yan lang po yung gagawin po natin mga kabitik. Pag wala pong game poster, okay, doon sa folder natin o yung banner. So, mag-research lang po kayo sa Google kung ano po yung magandang game banner na ilalagay nyo po dito sa iCopy menu. Ayan. And then, pag gusto nyo po palitan yung background po ng iCopy menu, mga kabitek, open nyo lang po itong iCopy menu console natin. Okay? So, pag gusto nyo po ng default background lang, so, select nyo lang po yung 1 and then yung 2. Ayan. So, select nyo lang po yung 2. So, ganyan lang po siya mga kabitek. So, yan lang po yung ating tutorials po mga kabitek sa ating iCopy menus. At huwag nyo naman po kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos, tutorials na i-upload ko. Maraming salamat.